Anak, kapag may kumatok, huwag mo bubuksan ha. Bakit, Nay? Sa probinsya namin, madalas akong makarinig ng mga pamahiin mula sa matatanda. Isa sa pinakamatindi na paulit-ulit kong naririnig ay tungkol sa 3 katok sa pinto kapag gabi na. Sabi nila, kapag may kumatok ng 3 beses sa kalaliman ng gabi at walang tao sa labas, hindi raw iyon ordinaryong bisita. May mga nagsasabi na espiritu raw iyon na gustong makapasok sa bahay. Noong bata pa ako, hindi ko iyon pinapansin. Hanggang sa isang gabi na ako mismo ang nakaranas. Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa dulo ng baryo. Sa likod ng bahay namin ay puro palayan at ilang matataas na puno ng mangga. Tahimik ang lugar namin kapag gabi. Kapag sumapit ang 10:00, bihira ka nang makakita ng tao sa labas. Isang gabi, ako lang ang naiwan sa bahay. Umuwi si Mama sa kabilang bayan para bisitahin ang kapatid niya at kinabukasan pa ang balik niya. Sanay naman akong mag-isa, kaya hindi ako nag-alala. Bandang 11:00 na ng gabi nang patayin ko ang telebisyon at naghanda ng matulog. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging ilaw na nakabukas ay ang maliit na bumbilya sa sala. Habang nakahiga ako, bigla kong narinig ang katok sa pinto. 3 beses. Napakunot ang noo ko. Bihira ang bisita sa ganitong oras. Bumangon ako at lumapit sa bintana para sumilip sa labas. Madilim ang bakuran at walang kahit anong galaw. Inisip ko baka may kapitbahay lang na nagkamali ng bahay, kaya bumalik na ako sa kwarto. Pero ilang minuto lang ang lumipas, narinig ko ulit. Mas malinaw na ngayon ang tunog. Kinabahan ako ng kaunti pero naisip ko baka may nangangailangan ng tulong. Lumapit ako sa pinto at nagsalita mula sa loob. Sino yan? Walang sumagot. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Wala akong nakita. Tahimik ang bakuran at walang kahit sinong nakatayo sa labas. Tanging malamig na hangin lang ang pumasok sa bahay. Isinara ko ulit ang pinto at sinigurong nakalak ito. Habang naglalakad pabalik sa kwarto, naalala ko ang sinabi ni Lola dati. Kapag may 3 katok sa gabi at walang tao sa labas, huwag mong bubuksan ang pinto. Napailing ako sa sarili ko. Pinilit kong isipin na nagkataon lang iyon. Pero hindi pa ako nakakahiga nang marinig ko ulit. Hindi na sa pinto nang gagaling ang tunog. Parang galing na ito sa loob ng bahay. Dahan-dahan akong napalingon sa sala. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko habang pinapakinggan ang paligid. Maya-maya ay may narinig akong mahinang kaluskos sa sahig. Hindi ako gumalaw. Hindi ko rin pinatay ang ilaw. Pinilit kong maging kalmado. Pagkatapos ng ilang segundo, napansin kong wala nang ibang tunog. Tahimik na ulit ang bahay. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Kung may pumasok man sa loob, bakit walang bakas? Wala akong narinig na pagbukas ng pinto o bintana. Napaisip ako ng mabuti. Naalala ko ang isa pang payo ni Lola. Kapag may kakaibang nararamdaman sa gabi, magdasal daw at huwag magpakita ng takot. Kaya naupo ako sa kama at nagdasal ng tahimik. Matagal akong gising noong gabing iyon pero wala nang ibang nangyari. Unti-unti ring nawala ang kaba sa dibdib ko hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan, dumating si Mama at kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Nakinig siya ng mabuti at pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Sinabi niya na minsan, ang mga pamahiin ay hindi para takutin tayo, kundi para paalalahanan tayo na mag-ingat at manatiling matatag. Mula noon, hindi na ako natakot sa mga kwento tungkol sa 3 katok sa gabi. Naintindihan ko na hindi lahat ng kakaibang nangyayari ay kailangang takasan. Minsan, sapat na ang manatiling kalmado at harapin ang takot. At sa tuwing naaalala ko ang gabing iyon, napapangiti na lang ako. Dahil doon ko natutunan na ang pinakamalakas na panlaban sa takot ay hindi sigaw o takbo, kundi ang lakas ng loob na manatiling kalmado kahit mag-isa ka sa dilim.